Good day! Si Kuya Mark ito. Aralin natin ang Bronfenbrenner's Ecological Systems Theory. Si Yuri Bronfenbrenner ay isang kilalang Russian-American developmental psychologist na nag-develop ng Ecological Systems Theory. Nilahad niya sa US Congress na ang mga pag-aaral na isinagawa kung saan ang isang bata ay nakikipag-ugnayan sa isang eksperto sa isang hindi pamilyar na laboratorio para sa pag-aaral ay ecologically invalid. Nangangahulugan ito na upang mas maunawaan ang tunay na konteksto na isang individual na gustong pag-aralan, ang eksperto ay dapat pumunta sa lugar ng individual na ito upang malaman ang kabuuan at malawak na ekolohiya kung saan nakatira ang individual na ito. Ang ecological systems theory ay isang balangkas para sa pag-unawa sa pag-unlad ng tao at sa iba't ibang salik na nakakaimpluwensya dito. Ang teorya ay madalas na inilalarawan bilang isang series of nested system na ang bawat antas ay kumakatawan sa ibang layer ng impluensya sa pag-unlad ng isang individual. Binibigyan din ito ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa konteksto kung saan umuunlad at nakikipag-ugnayan ng isang individual sa kanilang kapaligiran. Ang microsystem ay ang pinakamalapit na layer sa atin. Ito ang innermost, immediate at smallest environment kung saan tayo ay naninirahan at regular na nakikipag-ugnayan. Dito nagaganap ang direktang pakikipag-ugnayan natin sa ibang tao, bidirectional and reciprocal. Sa layer na ito, tayo ay maaaring maimpluwensyahan at makaimpluwensya sa iba. Dito natin nararamdaman ang warmth, affection, love, attachment at affirmation. Mutually give and take. Napaka-personal at mahalaga ang level na ito para sa ating pag-unlad. Kapag strong at nurturing ang relationship, maraming positibong outcome ito sa atin. Kabilang sa level na ito ang ating mga magulang, guro, kaklase, kaibigan, kapatid, tutor, coach o katrabaho. Ang mesosystem ay ang interaksyon sa pagitan ng ating mga magulang, guro, boss natin sa manager or higher-ups. Sa cloud din nito ang interaksyon ng ating magulang sa lipunan gaya ng pangkalusugan, pamahalaan, institusyon at ng simbahan. Sa cloud nito ang ugnayan sa pagitan ng tahanan at paaralan, mga kaklase at pamilya, pamilya at simbahan. Hindi direktang apektado tayo sa interaksyon na ito sapagat ang may direktang interaksyon dito ay ang ating mga magulang, kaibigan, kapatid, guro, katrabaho at iba pa. Kung ang ating mga magulang ay nakikipag-usap sa ating guro, dito pa lamang maaaring makaimpluwensya sa atin ang interaksyon na iyon. Halimbawa nito ay ang PTA meeting o bigayan ng card. Kung ang ating supervisor ay may maayos na pakikisalamuha sa kanyang manager, ito ay magkakaroon ng positibong epekto sa ating departamento. Ang mga halimbawa nito ay magulang at amo, magulang at guro, supervisor at manager, taong in charge sa atin at sa kanyang superior. Ang exosystem ay walang direktang epekto sa atin, ngunit may potensyal na maimpluwensyahan ng ating pag-unlad. Hindi tulad ng microsystem na interaksyon ng ating magulang sa ibang tao, ito naman ay sumasaklaw sa ating magulang sa kanilang sitwasyon o setting. Kabilang dito ang trabaho at ang lugar ng trabaho ng ating mga magulang, extended family, iba't ibang social institutions at komunidad. Nabibilang dito ang iba't ibang material culture gaya ng pananamit, arkitektura, cuisine, transportasyon, religious objects, mga libro, teknolohiya, sports equipment, salapi at iba pa. Nabibilang din sa ecosystem ang mga institusyong panlipunan gaya ng pamahalaan, paaralan, simbahan, bangko, palengke, korte, at media institutions. Ang macrosystem ay mga idea, kaugalian at gawi sa lipunan na nakakaimpluwensya sa pagkakilanlan, pagpapahalaga, kaugalian, pulisiya, batas at pananaw natin. Kinapapalooban ito ng non-material culture, patakaran, ideolohiya, relihiyon, kasadayan, batas, norms, kasaysayan,
wika at iba't ibang simbolo, ethical codes at tradisyon. Halimbawa nito ay ang socio-economic status, kayamanan, kahirapan at etnisidad. Gaya rin ng China One-Child Policy, US, Europe, Global North, Philippines, Global South, Work from Home Scheme. Halimbawa nito ay tumaas ang sahod ng magulang mo na promote. Maaring tumaas din ang baon mo. Good parenting skills na napanood ng iyong magulang sa balita o sa social media. Mga napapanood sa Netflix series, politika at globalisasyon sa iba't ibang bansa. Ang chrono system ay kumakatawan sa oras, panahon at transisyon kung paano ito nakakaapekto sa ating pag-unlad. Saklaw nito ang mga kaganapan at pagbabago sa paglipas ng panahon na maaaring magkaroon ng kabuluhang epekto sa pag-unlad natin. Ang halimbawa nito ay ang paghihiwalay ng magulang. Bilang isang pangunahing pagbabago sa buhay, maaaring makaapekto hindi lang sa relasyon ng mag-asawa, kundi pati na rin sa pag-ugali ng kanilang mga anak. Mga pangyayari sa paglipas ng panahon, Hiroshima at Nagasaki bombing, Spanish colonization sa Pilipinas, COVID-19, ang ating pagtatapos sa pag-aaral at pagtatrabaho, paglipat ng tirahan sa iba o malayong lugar. Ang ecological systems theory ay mahalaga sapagkat nagbibigay ito ng komprehensibo at holistic na pananaw sa pag-unlad natin. Higit na maunawaan ng mga magulang at tagapag-alaga ang mahalagang tungkuling ginagampanan nila para sa pag-unlad ng kanilang mga anak. Makatutulong ito sa mga policy makers, educators at psychologists upang masigit na maunawaan ang iba't ibang konteksto ng karanasan natin upang humantong sa mas epektibong interbensyon o aksyon.